Gusto kitang tulungan paano mo ma-estimate na maayos ang open gable roof. I promise, after watching this video, hindi ka na charge or magkakamali sa next roofing estimate mo. Hi, I'm Vinhar Bautista. Today, I'm gonna share with you this step-by-step guide sa pagkuha ng linear meter ng roof type, mga bended accessories, hardware and insulation accessories para sa open gable roof. I-share ko lahat ng mga formula, constant value at mga important detail na dito mo lang malalaman. Before we begin, pause this video at magtimpla ka muna ng kape para hindi ka antokin. So, start tayo. Meron tayo ditong actual na picture nung isa sa mga project ko na gumamit ng open gable. So, wood yung purlins natin. And andito yung mga kailangan nating estimate. Panel, bended, hardware, insulation, and yung summary natin. Then dito sa pinakababa, dito yung mga formulas and value or yung constant. Then yung reference natin na brand ng rib type. So, sa panel tayo. Meron itong actual na sukat na 15 meters. Then, length na 5.10 meters. So, ang formula natin dito, check natin doon sa formulas. So, para sa quantity ng panel, ito, width divided by effective width of profile, then total linear meter is quantity of panel times length. So, panel or yung total linear meter is quantity times length. Yung length natin, meron na tayo. That is 5.10 meters. Then yung quantity, formula natin dyan is equal to width divided by effective width. So, yung effective width natin dito, makukuha natin yan sa reference natin. Dito. Okay, check natin yung website ni Color Steel. Yan. So, punta tayo sa products nila. So, dito, may Materases, Molabe, Supreme, etc. Pero, for the sake of this estimate, gagamit tayo ng Supreme. Ito yung pinaka-basic nila na klase ng rib type. So, ang effective width niya, nandito sa product details, yan, 10.26 mm na may positive, negative 6 na discrepancies. Yung positive, negative, ito yung pagka nag-contract and nag-expand yung yero. Pero, gamitin lang natin 10.26 mm para safe. So, effective width is 10.26 mm. So, quantity natin is equal to width, ito, 15 meters, divided by effective width na 10.26 mm pala to. So, that is 1.026 meter. Compute natin. Ganyan. That is 14.61 pieces or 62 pieces. Pero dahil dalawang side yung kukunin natin, that is times 2. So, around 29.24 pieces. Pero dahil walang nagmamanufacture ng 0.24 lang, so i-round up na natin yan into whole number. So, quantity natin is 30 pieces. Then, total linear meter natin, quantity, 30 pieces, times length natin na 5.10 meter. So, total linear meter is equal to
5.10, that is 153 linear meter. Iyon. Nakuha na natin yung linear meter ng 15 by 5.10 na dos aguas. Ngayon, bakit total linear meter yung kailangang isolve? Bakit hindi lang yung quantity? Kasi ang presyohan ng mga roofing companies is nasa per linear meter. Depende sa thickness, nagre-range yan ng sa rib type, nasa I think 220 to 275 pesos per linear meter. Nandun na range yung mga presyo ng mga roofing companies. Depende sa brand na mapipili ninyo. Next natin is bended accessories. Dito sa bended, para sa formula, ito yung mga gagamitin natin. Ang formulas natin dito, ito, gutter and flashing and ridge roll or rest of bended accessories. Mga bended na gagamitin natin para sa dos aguas, meron tayong outside gutter, 2 side, ridge roll, and flashing na 4 na side. Para sa bended, ang general formula na gagamitin natin para sa quantity is length divided by effective length. Ang length natin, dito, 15, 5, or 10. So, effective length naman, para makuha ito, ang formula natin dito is nominal width or nominal length minus overlapping. Ang nominal width ng isang bended is nasa 8 feet or yun yung standard length na minamanufacture ng mga roofing companies. So 8 feet, i-convert natin into meter, that is 2.44 meter. Then ang overlapping, yung gutter, yan yung gutter natin, hindi pwede na nakadikit lang siya na ganyan. Kailangan naka-overlap siya. Then yung overlap na yun, ang standard is nasa 10 cm or yun yung madalas na ginagamit ng karamihan. 10 cm or convert natin into meter, that is 0.10 meter. So, effective length na natin is 2.34 meter. So, ganun lang. Meron na tayong mga length and meron na tayong effective length. Ngayon, umpisahan natin dito sa outside gutter. Para sa outside gutter, length natin para dito sa isang side na ito, that is 15 meters. Divide it by 2.34 meter. Pero, meron pa tayong i-add dito sa ating outside gutter. Kasi, yung 15 meters is hanggang dito lang. Yan lang yung sukat ng 15 meters. Ngayon, itong end flashing na ito, kailangan nilang magkantuhan dito sa gutter. So, ganyan. Itong cornering nila na dito, ito plus 15, then plus 15 dito. Kasi kailangan yan magsalubong dito sa may bandang corner. Same dito sa kabila. 5 meters yung end flashing, 15 meters ito. Kailangan nilang magsalubong dun sa kanyang corner. So, 15-15, mag-a-add tayo ng 30 cm or 0.30 meter para sa gutter sa isang side. So, compute natin yan. 15.3 divided by 2.34. That is 6.54 pieces. Ngayon, itong 0.54 na ito, hindi natin pwedeng i-round up into whole number. Ngayon, ang round up nito magiging 1/4, 1/2, 3/4, or whole number na 1. Yung 0.54, ang round up niyan into quarter, that is 3/4 or 0.75. This is equal to 6 in 6 and 3/4. Tong 6 and 3/4 natin, ilagay natin dito sa sukat natin dito. 6 and 3/4, then 6 and 3/4. Bakit kailangan natin ilagay doon? Para merong reference yung mag-i-install na 6 and 3/4 pieces lang yung ilalagay doon banda. Hindi pwedeng magkulang, hindi pwedeng sumobra doon. So 6 and 3/4, kailangan i-budget niya doon. Kasi minsan, yung iba, nasosobrahan sa lapping. Giging 20 or 30 cm yung mga overlapping nila. Yung iba naman, nasa 5 cm lang yung overlapping. So, kailangan alaman nila kung ilan yung overlap na kinonsider mo, 10 cm. Then, ilagay mo din kung ilang piraso yung papasok per side. So, 6 and 3/4, 6 and 3/4. Total natin. So, tong 6 and 3/4 na ito, times 2 kasi dalawang side. So, that is equal to 13.5. Pero dahil walang nagmamanufacture ng kalahati lang, ang total na quantity ng outside gutter natin is 14 pieces. That's it.
gutter, tapos na tayo. Next natin is yung end flashing. Formula natin, same, length divide by effective length. Ngayon, yung length natin is 5 meters, divide by 2.34. Kung sa gutter, nag-plus tayo ng 0.30, dito sa end flashing magpa-plus din tayo. And sa case ng rage roll, ang ipa-plus lang natin ito, 15 cm. Kasi dito sa taas niya, wala namang dyan na magkantuhan pa yung dalawang magkaibang accessories. Kasi dito, kung mapapansin nyo, ito na yung dulo niya. Dalawang 5 meters na end flashing. Diyan na sila mag-cornering. Hindi na kailangan mag-plus. Dito lang sa bandang baba para dun sa kantuhan ng gutter and ng end flashing. So 15, that is 0.15 meter. Ang quantity, 5.15 divided by 2.34, that is 2.20 pieces. So itong 0.20, i-round up natin, 1/4, 1/2, 3/4, or 1. Ang malapit na round up nung 20, 0.20 is ito, 0.25 or 1/4. So 2 and 1/4. Then, itong 2 and 1/4 na ito, lagay na natin dito sa per side niya para may reference yung mag-i-install. Yeah, 2 and 1/4. Then, total natin yan, that is times 4. So, end flashing natin is 2.25 times 4, that is 9 pieces. Ganun lang. Tapos na yung end flashing. Then, lastly is yung rage roll. Rage roll, simple lang yung formula na. Hindi na tayo kailangan mag-add. Kasi dulo to dulo, ang sukat niya is 15 meters. 15 meters divided by effective length, 2.34 meter. That is 6.54 or 6 and 3/4. Then, dahil isang side lang yung rage roll natin, gawin na natin yung whole number na 7 pieces. That's it. Meron na tayong rage roll, 7 pieces, and flashing, 9 pieces, then outside gutter na 14 pieces. Ganun lang kasimple mag-estimate ng bended accessories. Huwag nyo lang kakalimutan na ilagay dito sa may diagram natin kung ilang piraso per side yung magagamit. Then, ito pala bago ko makalimutan, dito na part, kung mapapansin ninyo, magkaiba yung sukat ng yero natin sa sukat ng end flashing. Dahil ito, 5.10, then dito is 5.0. Ang ang explanation dyan, kung ito yung cross-section ng ating roofing, andyan yung gutter natin. So, yung itong nakapatong na ito, yan yung yero. Ngayon, itong yero na ito, may naka-extend dito or naka-overhang na 10 cm. Kasi kung hanggang dito lang yung yero natin, may tendency yan na mag-backflow dito sa may bandang gutter niya. So, kailangan natin magpasobra ng at least 10 cm para yung bagsak ng tubig diretso dito sa gitna ng gutter. Kaya may plus na 10 cm. So, yun lang yung explanation nun. Ngayon, para hindi ka magkamali dun sa estimate mo tsaka dun sa sukat, i-verify mo dun sa nagsukat kung meron ng bulada or overhang na 10 cm yung kanyang sukat. Kung meron na, yun na yung gamitin mo na sukat ng yero. Pag wala pa, mag-add ka. Then, pagka magko-compute ka ng end flashing or dun sa may diagram mo para sa bended, kailangan mong mag-deduct ng 10 cm para hindi ka naman gaanong sumobra dun sa quantity mo ng mga bended accessories. So, that's it. Move on tayo dun sa hardware. Dito, nilagay ko lang dito yung quantity na na-compute natin kanina. So, para sa panel, meron tayong 153 na total linear meter. Then, nilagay ko na dito yung trademark or yung ginamit natin na rib type. Yun yung Color Steel Supreme na may 1.026 mm na effective width. Then, dito sa mga bended, nilagay ko na yung quantity ng gutter na 14 and flashing 9, then ridge roll na 7 pieces. Then nilagay ko din dito yung cut size or yung lapad ng mga bended accessories natin, 24 inches and 18 inches. Ito yung madalas na ginagamit ng mga architect, contractor para sa kanilang mga projects. 24 inches and 18 inches. Yan ang standard natin. So, nilagay ko yan, yung lapad, kasi kailangan natin yan para mamaya sa computation ng blind rivets and sa silicone sealant. Para sa formula, ang mga kailangan lang natin dito is Tek screw para sa panel, Tek screw para sa laylayan ng gutter, then blind rivets, silicone sealant, at saka itong touch-up paint, itong gagamitin natin, yung spray, then underbody coating. Lipat tayo. So, sa hardware, ang unang estimate natin dyan is yung Tek screw.
Kung napansin nyo dito, ang purlins na ginamit nila dito is wood. So, ang gagamitin natin sa estimate is text screw wood. Tas ang size niya is 12 by 65 mm or that is 2.5 inches ng text screw. Ngayon, bakit ganun kalaki? Kasi sa wood, kailangan kung ganito kakapal yung tawag dito, yung purlins mo, kailangan at least nasa gitna yung text screw mo para kapag malakas yung hangin, hindi agad-agad na liparin yung bubong mo. At least pagka wood, nasa gitna yung dulo nung text screw. So, formula natin dito is total linear meter times n divided by purlins spacing. Purlins spacing. Total linear meter natin, that is 153 lm times yung n natin, punta tayo dito sa may n value, that is 4.5 para sa full text, then 3.5 para sa diamond text orientation. Pero for the sake of this video, gagamit tayo ng full text screw na 4.5. 4.5 yung constant natin. Then doon sa purlins spacing natin ito. Yan. Tapos, yan yung purlins spacing natin. Kada spacing niya nasa 60 cm. Yan yung actual namin. Depende sa project, kailangan ninyong sukatin kung ilan yung purlins spacing niya para doon sa quantity ng text screw na gagamitin natin. So, 60 cm, most ng mga projects or pagka mga standard lang na mga bahay, ang purlins spacing nila is nasa 60 cm. Ito yung ideal na spacing para sa economical na roof frame, 60 cm. Pero para mas makasigurado, kailangan mo na lang sukat. Kasi minsan, may nagta 30 cm or yung iba nasa 70 or 80. So, para sure, sukatin mo na lang. Pero dito na estimate natin, 60 cm. 60 cm, that is 0.60 meter. Ngayon, explain ko sa iyo kung bakit 4.5 yung end value natin. So, punta tayo dun sa reference natin kanina. Ito, color steel. Copy natin to. Then, balik tayo dito. So, allow. Yan. Ito yung cross-section ng rib type na Supreme. Ngayon, para doon sa text screw, pagka full text, lalagyan mo siya dito. 1, 2, 3, 4, 5. Supposedly, dapat 5 pieces ng text screw yung gagamitin natin. 5 piraso pagka isang yero lang yung ilalagay mo. Pero pagka maramihan, kailangan 4.5. Ngayon, paano na-derive yung 4.5? Kunwari, ito yung dalawang yero na naglapping. So, 5 pieces na yon, 6, 7, 8, 9. So, ang total na natin, text screw na nagamit para sa dalawa is 9 pieces. Divide by 2, that is 4.5 pieces. So, ganun lang kasimple kung paano na-derive yung 4.5. Kailangan i-consider mo yun. Kasi pag isang panel lang, 5 piraso, kung 5 yung multiplier mo, so sobra na yung computation mo sa text screw. Okay lang naman kasi magkano lang din naman ang text screw, pero hanggat maaari, gusto natin efficient. Paano pagka sobrang lawak na nung lalagyan mo na ng yero? So, ang daming text screw na yung masasayang. So, constant is 4.5. And depende rin sa gagamitin mo na rib type. Kung ilan yung rib niya, yun yung bibilangin mo. Wag lang pagka multi-rib. Kasi pagka multi-rib masyado malalapit, consider mo na lang na may every 2 ribs yung computation mo. Pero dito, 5 ribs lang. So, 5. Pagka naglapping yung dalawa, divide 2. 9 divide 2, that is 4.5. So, compute natin. 153 times 4.5 divided by 0.60. That is 1147.5 pieces. Ngayon, para sa text screw, nag-a-add ako ng 25 pieces. Yung 25 pieces na ito, for factor of safety lang na mamaya may mga text screw na naputol or na loose thread or sabihin na natin na wala. Pagka nag-install sila, hindi may iwasan na may ma-reject. So, nag-a-add ako ng 25. Depende na lang sa'yo kung ilan yung i-add mo. Pero ideally, sa experience ko, nag-add lang ako ng 25. Kasi pagka more than 50 pieces na yan, masyado na marami. Hindi na economical. So, equal to plus 25, that is 1,172 or
round up na natin into 1173 pieces. So, okay na tayo dito. Next natin is yung tech screw na para sa laylayan ng gutter wood. Ang gagamitin natin na sukat doon is 12 by 25 mm or that is 1 inch. So, ang formula natin doon is quantity ng gutter times 8. Yan, explain ko kung bakit kailangan natin ng 1 inch na tech screw para doon sa gutter. Sa case natin dito, yung gutter natin is papatong siya doon sa wood purlins or sa fascia. Ngayon, dito ilalagay yung 1 inch na tech screw for 2 reason. Yung una, wood yung purlins mo, hindi pwedeng mag-blind rivets. Pangalawa, pagka blind rivets kasi yung ginamit mo kung metal yung purlins mo, may tendency na kumalas yung blind rivets pagka or maputol yung blind rivets, kakalas yung gutter mo lalo na pagka masyadong mabigat yung volume na dinadala ng gutter, lalo na pagka bumabagyo. So para mas safe, kailangan 1 inch na tech screw, either wood or metal yung gamitin mo. Depende dun sa purlins na ginamit para sa roof frame. So, 1 inch. Quantity ng gutter natin, 14 pieces times 8, that is 112 pieces. Dito, nag-a-add din ako ng factor of safety para sa mga mare-reject na tech screw. Pero hindi ganun karami. Nasa 10 pieces lang yung ina-add ko. So, nasa 122 pieces yung total natin para sa ating tech screw sa laylayan. Then, next is blind rivets. Ang size natin dito, yung madalas na ginagamit namin is 532 by 1/2 inches. 1/2 inch. Yan. Ang formula natin dito is quantity ng bended times N. Yung N natin, yung kanina, saan na yun? Ito. N ng blind rivets, depende doon sa sizes na gagamitin is andito. Yung size niya, either 40, 36, or so on. Then, N value niya nandito sa right side. Ngayon, doon sa may estimate natin, yung size na ginamit natin is ito, 24 and 18. So, kung titignan natin dito sa may... saan na yun? Yan. Kung titignan natin dito sa may N value niya, ang sukat dito is ito. Nung sa 24 and 18, that is 20. Parehas na 20. Yun yung ilagay natin. Ang ibig sabihin lang nun, sa kada isang piraso ng 24 inches na outside gutter or bended mo, 20 pieces ng blind rivets yung magagamit mo. Same doon sa 18 inches, 20 pieces na blind rivets yung magagamit. So, almost parehas lang naman sila. So, i-total natin ito. That is 23, 7, that is 30 pieces. So, 30 pieces ng bended times yung N natin kanina, that is 20 times 20. So, 30 times 20, that is 600 pieces. Tapos nag-a-add tayo ng 25 pieces. So, that is 625 pieces. And then, next natin na i-estimate yung silicone sealant. Ang formula natin dito is quantity ng bended divide by N. Yung N natin kanina, ito. So, para sa sealant, yung 24 inches natin na gutter at end flashing, ang magagamit niya is 3. Kada isang peraso or kada isang tube ng sealant, 3 gutter or flashing na 24 inches yung kaya niyang i-seal. Then, para dun sa 18 inches na ridge roll, 3.5 naman yung kaya niyang i-seal. Same formula, quantity ng bended natin. Pag-addin natin itong 14 and 9, that is 23. Divide by yung N natin kanina, that is 3 plus para sa ridge roll, 7 divide by 3.5. So, total natin, 23 divide by 3,
plus 7 divided by 3.5. That is 9.67 tubes or 10 tubes. Okay? Then, lastly, yung kanyang underbody coating. So, para sa hindi nakakaalam or to bago lang sa pandinig, yung underbody coating, ginagamit ito para may additional protection dun sa gutter. So, kung yan yung gutter mo, dun sa loob niya, pinapahid yan sa loob, additional protection. Kasi sa gutter, andito sa labas yung color niya, dun sa loob, back coat lang. So, kailangan natin ng additional protection para yung gutter mo hindi agad-agad mabutas or kalawangin. So, maganda nga dito sa labas niya, pero dun sa ibabaw niya, kinakalawang na pala. O di kaya unti-unti nang nabubutas. So, kailangan natin ng underbody coating. Optional lang naman to, pero I recommend na merong ganito. Ito yung nilalagay sa underbody ng sasakyan. Pagka nagpaano kayo ng sasakyan, ini-spray ito dun sa ilalim ng sasakyan para pagka natamaan ng mga bato or kahit anumang particles, hindi agad-agad kalawangin pagka nasugat yung protection ng ilalim ng sasakyan. Same din ito. Same lang yung ginagamit na tawag dito na pampahid. Ito, pinapahid lang yung sa sasakyan, either spray or yung pinapahid din. So, underbody coating natin, ang formula natin dito is quantity ng gutter times lapad ng gutter, yung 24 inches or i-convert na natin into, or 24 inches or i-convert na natin into meter, that is 0.60 meter. Then, times yung length ng gutter natin or nominal length na, that is 2.44. Then, yung 15 na N. Yung 15 na ito, sa isang galon ng underbody coating, 15 pieces ng gutter ang kaya niyang ma-applyan or makutingan dun sa loob niya. So, yung quantity ng gutter natin, ano ba yan? Ba't nag-aayaw-ayaw ka? Sinisira mo ang aking diskarte. Yan. Ang quantity ng gutter natin is 14 pieces. Ito. So, 14. Compute natin. 14 times 0.6 times 2.44 divided by 15. That is 1.36 gallon or that is 2 gallon ng underbody coating. Meron na tayong underbody coating, 2 gallons, silicone sealant, 10 tubes, blind rivets, 625, tech screw para sa laylayan ng gutter, that is 122 pieces. Then sa tech screw wood para sa fastener ng rib type, 1,173 pieces. That's it. Move on tayo sa insulation. Dito sa insulation naman, ang kailangan lang natin dito na makuha muna is yung kanyang area 1 at saka area 2. Ngayon, ang formula na gagamitin natin dito is base times height. So, ang base natin ito, 15. Then, height natin is 5. So, pag timesin lang natin yan, 15 times 5, that is 150. 75 times dito, 75 din. So, times 2, that is 150 yung area natin. Insulation. So, total area, that is 150 square meter. Unang i-compute natin yung insulation. So, ang gagamitin natin na insulation dito, yung single bubble double-sided foil. Meron yung isa, yung PE foam na 5mm, 10mm hanggang I think 20mm. Pero hindi ko gaanong prepare yung PE foam kasi madaling malusaw. Ang ginagamit ko madalas or nire-recommend ko sa mga client ko is bubble insulation. Mas matibay kasi yung foil nun. Mas mahal, pero konti lang naman yung idadagdag. Single bubble, double-sided foil. Yan. Ang ang sukat nito is 1 meter by 50 meter. So, ang formula natin dito is roof area divided by yung
insulation area. Area ng insulation. So, roof area natin, that is 150 square meter. Then, insulation area natin is 1 meter by 50 meter. So, that is 50 square meter. Pero, ang kailangan natin dito, mag-minus ng 4 square meter para doon sa overlapping ng mga insulation. So, 50 minus 4 square meter. So, that is 46 square meter. 4 square meter mapupunta sa lapping. 150 divided by 46, that is 3.26 pieces or 3.26 rolls. Pero dahil walang nabebenta ng 0.26 lang, so that is 4 rolls ng insulation. Next natin is yung wire mesh. Wire mesh, ginagamit ito pang support dun sa insulation niya para iwas magsag yung ating insulation. Pero depende dun sa gagamitin pa rin na insulation. Pero dito, single bubble, tsaka madalas na methodology kasi ng insulation is roof, purlins, then insulation. Ngayon, nasa ilalim yung insulation, kailangan mo maglagay ng support para hindi mahulog yung insulation natin. Pagka ang methodology mo is roof, insulation, then purlins, pwedeng hindi ka na gumamit ng wire mesh. Wire na lang yung gamitin mo. Tapos, lagyan mo na lang ng X para at least may pang hold. Pero I suggest roof, tapos purlins, roof panel, purlins, then insulation. Para at least meron siyang gap between sa roof and insulation para ma-retract yung UV rays ng araw o yung init ng araw is at least mag-reflect doon sa bandang insulation. Pagka nakadikit lang kasi yung insulation, medyo hindi ganun ka-effective yung reflectivity niya. So, wire mesh natin dito. Ang sukat nito is 1 mm. Sukat nito is 1 inch by 48 inches by 90 feet. So, computation natin dito, roof area divided by area ng wire mesh. Roof area natin, 150 square meter. Then, area ng wire mesh natin ito. Convert lang natin ito sa meter. Kasi naka-meter yung natin area. 48, that is 1.22 meter by 90 divided by 3.28. That is 27.44 meter. Yeah. Then, pag timesin lang natin yan, times 27.44. Ang area natin is 33.47 square meter. Ngayon, same doon sa insulation natin kanina, kailangan natin mag-minus ng 4 square meter para doon sa lapping niya. So, 33.44 minus 4, that is 29.44 square meter. Ito na yung effective area na magagamit natin. Yan. 29.44 square meter. Effective area ng wire mesh. 150 divide 29.44. That is 5 rolls. 5.09 rolls. Or, para mas sigurado, na natin yan into 6 rolls. Nasa sa inyo kung 5 piraso lang ng wire mesh, total 0.09 lang naman yung sobra niya. Pero mas okay na yung magpasobra ka ng 1 piraso kaysa magkulang ka ng 1 piraso. Kasi abala pa rin yun pagka mag-order ka ulit. Lalo na pagka mga roofing company ka nag-order, hindi sa hardware, syempre may mga lead time yan sa kanilang mga delivery. 1 piraso lang naman yung i-add mo, okay lang yan. 6 rolls. Then last, kailangan natin ng tech screw wood na 1 inch, 12 by 25 mm. Ang gamit naman nitong tech screw wood na ito is para doon sa pang-fasten natin sa insulation. Formula nito is quantity ng insulation times 50 pieces. Kada isang rolyo ng insulation, 50 na tech screw yung magagamit natin. Quantity natin, so 4 times 50, that is 200 pieces. Nasa sa'yo na kung mag-a-add ka dito. Pero sa akin, para safe, mag-add tayo ng at least 20. Yeah,
20 pieces. So, that is 220 pieces ng tech screw. So, that's it. Meron na tayong pang-fasten na 220, wire mesh na 6 rolls, then insulation na 4 rolls. Yan. And para sa summary natin, nandito na lahat. So, para sa panel natin, Color Steel Supreme natin 26. Yung quantity natin is sa length natin, 5.10. Quantity, 30. Then linear meter is 153. Sa outside cutter, may 14 inches tayo na cut size 24 and flashing 9 pieces, cut size 24, ridge roll 7, then cut size 18. Sa hardware niya, tech screw wood 1173, tech screw wood na para sa laylayan 122, blend rivet 625, silicone sealant 10, touch-up paint 2, underbody coating 2. Yung touch-up paint 400 ml yung estimate ko. Then sa insulation natin, 4 rolls para sa single bubble insulation, wire mesh, metal na 25 mm by 1.2 by 27.5, then tech screw wood na 220 pieces. Ngayon, itong summary na ito na yung ipapakita mo sa ahente mo or sa supplier mo or sa roofing company na mag-order ka. Ito na yung ipapakita mo. Tapos ito na yung gagawan nila ng quotation. Double check mo na lang kung tama lahat ng quantity kasi minsan kahit tama yung estimate mo, baka mali doon sa pag-encode mo ng mga quantities. Baka mamaya, matay po error ka. That's it. I hope may natutunan ka sa estimate natin today. Please do me a favor. Mag-comment ka sa baba ng More Master para alam ko na natapos mo itong video. And like and share mo na rin. So now, go out there, do the right thing, and always believe in yourself. Because I believe in you and I'm here to guide you. See you in the next one.